Good morning din sa'yo, Carla, at good morning mga boss. Ngayon nga ay araw ng Lunes at syempre marami na naman ang papasok sa opisina. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. At syempre, pag-usapan na rin natin ito ng issue tungkol sa El Nino. Ngayong umaga, makakasama natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Good morning, Mr. Cada. Yes, good morning din sa iyo, Jessie, at magandang umaga, Pilipinas. Mr. Cada, alam naman natin na itong El Nino o yung epekto ng El Nino sa bansa ay hindi kagandahan, lalo na sa mga agrikultura at ganoon din sa mga marine resources. Pero kung titingnan po natin ito mula sa ibang bansa, meron po ba itong positive effects para sa kanila? Yes, Jessie, tama ka dyan. Iba't iba kasi ang impact o epekto ng El Nino globally. At base nga dito sa pinakikita natin, ito yung halos monthly na makikita natin from December hanggang February, yung distribution na kung saan nandyan ng warm, dry o yung epekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Katulad nga dito sa Pilipinas, tagtuyo tayo at kakulangan ng mga pag-ulan ang posible nating maranasan pag may El Nino. Sa ibang bahagi naman ng ating bansa, merong mga pagkakataon na halos may mga pag-ulan at meron talagang tagtuyot rin. May pagkakataon na pag may El Nino, lalong-laro na dito sa may Florida, USA, halos nawawalan sila ng bagyo. Ibig sabihin, good effect yun. Dahil pag normal ang taon at walang El Nino, marami silang bagyo o yung tinatawag natin sa kanila na hurricane. At pag meron El Nino, nawawala yon. Ibig sabihin, yun yung positive effect. Meron din pagkakataon na sa larangan ng ating pangingisda, halos pag may El Nino, yung nutrient ng tinatawag nating mga pagkain ng isda ay umangat sa taas dahil mainit ang temperatura, marami silang harvest na fish. So good effect din yon. So iba't ibang effect ng El Nino, depende yan kung nasaan tayo. Ayan, hindi lang naman pala masamang epekto ang meron itong El Nino. Meron din namang kabutihan tulad na lamang para sa mga kaibigan nating mangingisda no, na mas marami ang harvest kapag panahon ng El Nino. Mr. Cada, ngayon nga po, no, napag-uusapan na rin natin na masama po ang epekto nga nitong El Nino sa bansa. Ano po ba ang maidudulot nito sa ating environmental, social, and economic stability? Iba't ibang ang epekto ng El Nino sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Unang-una, kung makikita natin dito nga dahil halos ang El Nino, una sa ating kapaligiran o sa environment, nagkakaroon tayo ng degradation of soil. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng bitak-bitak na lupa dahil sa kakulangan ng tubig. Nandyan rin po ang epekto sa ating quality ng tubig. Dahil may pagkakataon yung ating bukal o pinagkukunan ng tubig ay sa ilog at kung ito'y malapit sa karagatan dahil kakulangan ng ulan, nagkakaroon ng salt intrusion. Mas mataas din ang tsansa na magkaroon tayo ng bushfire o yung biglaang pagsisiga at dahil mainit ang temperatura, forest fire o yung talagang kaingin system na hindi naman tayo nagkakaingin sa kabundukan pero nagkakaroon tayo ng bigla ang pagkasunog ng ating kagubatan at of course yung domestic water supply. May iba pang sektor katulad dito sa pagkatapos ng environmental, meron din tayo ibang sektor na posibleng maranasan o maapektuhan ng El Nino. At ito nga po ay yung dun sa iba't ibang bahagi sa atin sa lipunan o sa sosyal, nagkakaroon ng disruption ng normal ng aktibidad ng tao at dahil naapektuhan rin ng populasyon, nagkakaroon ng migration papunta dun sa mga lugar na kung saan mas maginhawa ang ating nararamdaman o lugar, nagkakaroon tayo ng migration to urban communities at nagkakaroon din ng factor o epekto sa ating kalusugan dahil sobrang init, sa health problem, skin diseases. At isa pang factor nito ay sa ating ekonomiya. Nagkakaroon tayo ng kakulangan ng trabaho, kakulangan ng supply ng ating pagkain dahil nga sa agrikultura, pangunahin natin yung pinagkukunan ng ating pagkain. At nagkakaroon din ng pagbaba ng reduction ng ating ani o yung productivity. At of course, nagkakaroon tayo ng epekto nitong ating El Nino sa hydroelectric dahil mababa ang level ng mga dams, yung mga power generation na galing sa dams dahil kakulangan ng ulan, yun yung nagiging negative epekto ng pagkakaroon ng El Nino. Nalaman nga natin na hindi lamang sa environmental merong epekto itong El Nino, kundi ganun din sa ating social and economic stability. Kasama nga po dito yung health, yung ating kalusugan, ganun din sa ating economic, ito nga pong mga pagkukulang sa pagkain at ganun din sa tubig. Mr. Cada, ngayon nga po nasa panahon pa rin tayo ng tag-init. Ano po ba yung mga naitala nating highest temperature kahapon, araw ng linggo? Dahil patuloy na talagang umiiral ang ridge of high pressure area, lalong-lalo na sa Luzon,
Kaya talagang mainit na temperature yung ating nai-record. Particular sa Cabanatuan, 38.9, sa Naiya Parañaque 38.2, sa Tugigaraw 38 degrees Celsius at sa Sangli 37.3. Parehas ng ating naitala sa may Dagupan City at dito sa may Port Area Manila na nakapag-record ng 36 degrees Celsius. Talagang mas mainit ang temperatura na ating naranasan kahapon dahil nandyan yung ating ridge of high pressure area, lalong-lalo na sa Luzon. Ito po bang range ng temperatura natin from 36 to 38 degrees Celsius? Ganito rin po ba ang aasahan nating lagay ng temperatura ngayong araw dito sa Metro Manila, Metro Cebu at Metro Davao? At idagdag na rin po natin dyan yung forecast heat index para sa mga naturang lugar. Sa ating pagtaya ng agwat ng temperatura, dahil napakainit nga, lalong-lalo na sa Luzon, gayon din sa may area ng Kabisayan at Mindanao, dito nga sa Metro Manila, halos nasa 36 degrees yung ating inaasahan. At yung heat index, dahil may alinsangan factor, mas nararamdaman natin ay mas mainit sa 36 degrees Celsius. Kaya posibleng maramdaman natin ang 39.2 na heat index sa Metro Manila. Sa Metro Cebu, 33 degrees Celsius at ang heat index ay 38.2. At sa Metro Davao, 34 degrees yung ating maximum temperature na inaasahan. Kaya ang heat index natin ay nasa 36.7 degrees Celsius. At pag may heat index, may mga kaukulan talaga itong halos epekto sa atin. At pag heat index nga, mas mainit yung nararamdaman natin at talagang halos may epekto ito at nandyan yung ating nakikita na halos mararamdaman sa katawan. Pag nasa range ng 27 to 32, kailangan mag-ingat tayo, caution. Mas mainit pa yung 32 to 41 degrees Celsius, extreme caution at napakadelikado pag 41 to 54 degrees Celsius, danger na yan at yung over sa 54 degrees Celsius, talagang napakainit, talagang magkakaroon tayo ng heat stroke. At sa mga heat index na nga nito, no, dito natin inaasahan yung posibilidad ng pagkakaroon ng heat stroke, heat cramps at heat exhaustion. At ngayong umaga naman po, ngayong araw ng Lunes, isang magandang balita po ba nga asahan natin base sa nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast? Yes, Jessie, patuloy talaga tayo makakaranas ng maaliwalas na panahon. Yun nga lang, talagang napakainit at napakaalinsangan. Nandyan po ang epekto ng tinatawag nating ridge of high pressure area. At ilang araw na itong nag-extend dito sa may bahagi ng Luzon at nandyan rin yung hangin na galing sa silangan o easterlies. Kaya expect natin na talagang maaraw ang ating panahon, mababa ang tsansa ng mga pag-ulan. At kung umulan, sa hapon o gabi lamang yan at dulot lamang po ng mga isolated thunderstorm. Pero in general, within the next 24 hours, good weather po tayo at maalinsangan na temperatura ang ating mararanasan. Good news nga po yan para sa mga kababayan natin. No? Asahan po natin na good weather ang magiging panahon natin ngayong araw ng Lunes dahil pa rin yan sa sabay na umiiral nitong ridge of high pressure area at itong easterlies. At asahan din po natin na magiging maaraw at maalinsangan ang araw ng Lunes. At nakasama nga natin si Pag-asa weather forecaster Fernando Cada. Huwag po kayong aalis at magbabalik pa ang Panahon TV. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Maaari niyong bisitahin ang aming official social media accounts and website para sa detalyadong ulat panahon at maaari niyo rin kaming mapakinggan sa DWIC. Ako ang inyong nakasama, ang inyong weather buddy, Jessie Basco, na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Good morning mga boss, back to studio.